itsura pa lang, takot itong makulong. Kaya kung merong sinasabihan ng duwag, itong si... sino ba nagsalita na? Si Raffy Tulfo ba? Kung may sinasabihan ng duwag si Raffy Tulfo, hindi si Cayetano yun. Ang dapat niyang sabihan pala doon ay itong si Chis Escudero. O, sapagkat siyang unang-una na tumiklop ang bayag. Hindi ba ga? Imagine. Ay, nako talaga. Anong ibig mo sabihin? Ano pala yan? Hindi yan personal na dahilan? Ay, ano pala yan? Ha? Ano pala yan? Ayaw niya kasing makulong. Ay, mabuti pa kahit papano. Sabi doon sa isang nabasa ko, mabuti pa pala itong si Jingo Estrada kahit na papano. Ha? Mas pinili ang makulong kesa mag-traidor sa mga kasamahan. Abante Pilipinas! Kaya sabi ko nga, may anak na ba itong si Chis Escudero? Meron na daw. Hindi, wala akong personal na anumang naisabihin. Pero, Chis, yan ba ang ipamamana mo sa iyong mga anak? Ang iyong karuwagan? Oh, di ba ga? What more this group could offer para sa iyo? Ano? Ang tanging may aalok lang namang nila sa iyo ay yung hindi ka makasuhan o bigyan ka ng pera. At pag tinanggap mo yung pera, lalo ka namang mababaon. Ako, nagimbal ba kayo sa mga pangyayari kahapon? Oo, nagkaroon na naman ho ng regulo. Ha? Noong high school kami, ang tawag namin sa regulo, regulo. Kasi ang hirap turuan ng iba, ay pagka lumakad na, yan, nagkakagulo na. Kaya regulo ang ating tawag na. Anyway, kahapon ho, talaga hong pinipilit nilang tangkain. They wanted, they not just they wanted, but they literally bend the law. Abay, mantakin ninyo? Oo, di ba? Roxanne Costo from Queensland, Australia. Good morning. At saka kay Tristan Wyatt Gulay. They tried to bend the law yesterday by doing or tawag dito, by assuming or presumption or pagbabalik or whatever ng session kahapon and having a kudeta, pang-aagaw ng kapangyarihan. Matapos yung nangyari kahapon sa Senado, they failed to bend the law sapagkat nananatili pa rin po ang liderato kay Senate President Alan Peter Cayetano na siyang legal at leader ng mataas na kapulungan ng ating bansa. At yan ho ay ang Senado. Pinanindigan din ng kanyang mga kalyado na illegal ang isinagawang sesyon at ibinasura ng minorya itong ating konstitusyon. Sapagkat ibang konstitusyon ang kanilang pinagbasehan ng kanilang pagkilos kahapon. So kung ibang konstitusyon iyon, therefore, it is not in accordance with 1987 Constitution, making it unconstitutional, sabi ng mga eksperto. Kaya lumalabas, illegal ang sinagawang pagpapalit ng Senate President pro tempore at ang pagsasagawa ng pagpapalit ng mga komite, mga committee chairmanship. Walang dahilan ho ito. Oo. Sinisisi patuloy na at itong kaguluhan na ito ay wala namang ibang may kasalanan kundi yung talagang yung minority. Sa bagay, what I see from my end, sa ngayon, wala tayong minority, wala tayong majority. Sapagkat hati, 12-12. Di ba ga? 12-12 dahil naghudas itong si Chis Escudero na sabi niya hindi daw ito personal. Kaya nga ang tanong ng marami, what's at stake? Ang ginawa ba nito ay to what expense? Yun ang tanong Absuelto ba siya sa kaso o magkano? Pero ang pagkakarinig namin, sabi ni Manteban, sabi ni Manteban, ang ginawang paghuhudas nitong si Chis Escudero, sabi niya ay hindi politikal. Ay ano pala, yan daw ay para sa Senado. Di political yun. Di ba ga? Kung hindi ito political, it's either non-political or personal. Hindi pwedeng hindi politikal ang inyong ginawa. Sapagkat tinalikuran mo yung iyong grupo na majority, yung Super 13. Hindi ba ka? Pag alis mo dyan, tinalikuran mo na. Sumama ka doon sa kabila Tumalon ka ng kapitbahay. So sa madaling sabi, ano ang tinitingnan dito? Sabi ni Manteban, dalawang bagay yan. Doon sa tanong na, to what expense? Aba ay absuelto o magkano? Doon sa magkano, tapos na yung bagay na magkano tapos na yun At inabsuelto siya doon ng Commission on Elections by saying na hindi ito election offense
o hindi masasabing election offense. Pero tinuluyan siya ng ombudsman at kakasuhan siya ng ano ba ikakaso sa kanya. Basta mayroon, hindi ko maalala kung anong kaso sa kanya. Ano, ha? Bakit? Yan ang dahilan para unti-unting tunawin yung majority. Yan. At pagkatapos, ay yung iba naman ay takutin para lumipat doon sa minority. Na hanggang ngayon, minority pa rin sapagkat walang majority eh. Ha? Pareho silang minority nga. Equal. Pareho silang 12. Ha? Pareho silang 12. 24 members of the Senate. Di ba? So ngayon, tahasan pong sinisisi ng mga kalyado ng majority bloc ng Senado ang minority doon ho sa ay lumalang tensyon sa kapulungan. Dahil ala naman sana ang problema eh. Kung maluwag na tinanggap ng minority bloc ang mga pagbabago ng liderato, walang problema eh. Pero hindi nila ito kinikilala. Nag-ugat pa nga ito sa ilang mga usapin na nagdulot ng pag-walkout nitong mga ano tawag dito? Nitong mga ang tawag dito ay Hipokrito 7. Hipokritong 11, Hypocrite 7. Yung ba yung tawag ko nun? O yung nung nakaraan? O. Kasi, nung sila nag-walk out, para sa kanila, tama yon. Pero nung gumamit ng sarili nilang parliamentary tactics, ang majority, hindi nila matanggap yon. Hindi nila matanggap yon. Binatikos ng minority, ang majority, pati na yung pag-walk out, na sabi ng iba'y double standard. Totoo naman ho eh. Totoong double standard. Bakit kanin nyo? Imagine, yung ginamit nila na sitas ng konstitusyon ay yung nasasaad sa 1935 Constitution, Article 6, Section 10, Paragraph 2. Yun ang ginamit nila sapagkat kung babasahin mo yung Paragraph 1, walang ibang nakalagay doon. Ang nakalagay doon ay maghahalal ng presidente, ang Senado at ng kanilang leader ang Senado at ang mababang kapulungan. Sa Paragraph 2, majority of each house should constitute a quorum to do business. Yun lang yun eh. Malinaw, walang binabanggit ilan ba yung quorum na sinasabi. Pero sa 1987 Constitution na nagpapawalang bisa sa 1935 Constitution, ito ho ay nalipat, Article 6, Section 16, Paragraph 1. Sa Paragraph 1, sinasabi na doon na ang lahat ng mga, na ang mababa at naambot houses, Senado at mababang kapulungan, ay mag-i-elect ng kanilang pinuno, ng kanilang leader. With the majority, di ko maalala yung eksaktong text, with the majority of all members. Of all members, ibig sabihin, kasama doon ang lahat ng mga miyembro sa majority na yun. So sinasabi doon, ang majority, ang miyembro, sabi ng mga eksperto, 24 sa Senado. So ang majority ay 13. And doon sa paragraph 2, kapareho pa rin ng 1935 Constitution. That they should constitute majorities should constitute a quorum to do business. Ganon yung tinutukoy doon. Pasensya na, hindi ko na i-print. So, doon sa parte na yon, double standard din. Itong grupo na ito ng bend the law. Why? Kasi hindi nila mapatunayan na kaya nila na hindi nila makuha ang liderato sapagkat kailangan mo ng 13. Doon sa paragraph 1, section 16, kailangan majority of all members ay 13. So hindi nila pwedeng palitan yung Senate President. At kung babasahin mong maigi, gamit yung Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng 1987 Constitution, i-define na rin doon sa Paragraph 1 kung ano yung majority na sinasabi sa Paragraph 2. At yan ay majority of all the members. 13 pa rin. Kaya ang paninindigan ng marami, sinasabi ho dito na ang ginawa ay illegal ang sinagawang pagpapalit ng Senate President pro tempore at ang pagsasagawa ng pagpapalit ng mga committee chairmanship. Yan. So, paigsain natin ang ating istorya. They tried to bend the law. But based on the experts' explanation, they failed to bend the law. Hindi nila nabaluktot ang batas. Balita
impormasyon at balitaktakan. Ilan talaga ang hinabol nila, no? Majority Leader at saka Senate Blue Ribbon Committee. Pero sabi nga, kagaya nga ng binabanggit, hindi ho yan maituturing na legal. Sapagkat ang sinasabi dito sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng 1987 Constitution, dapat ay all members should constitute the quorum. Lahat ng miyembro, hindi ba ga? Ay kinikwento, pinapaliwanag yung 1935. Bakit nagkaganon? Yung isa ay nasa ospital, yung isa ay nasa abroad. So ilan na lang? 22 na lang sila. Kaya ang quorum ay pinayagan na 22, 24. Ang quorum sa 12 ay di 10 plus 1, tama ba? 10 plus 1, 12. 12 ang pinakang quorum dahil at 11, that's 22. So parang dahil yung isa nandito sa Pilipinas. Sapagkat kaya naging 23 na lang sila, yung isang nasa labas ng bansa ay hindi naibilang dahil wala siya sa jurisdiction ng Pilipinas. Di ba ga? Kaya lang lahat naman itong mga nandito nasa jurisdiction ng bansa. Kahit wala si Bato at hindi natatagpuan, siya ay nasa Pilipinas. Na anytime pwede siyang lumabas at maging bahagi ng majority or ng quorum. Di ba ga? So, ibig sabihin, ang sabi ng ilang eksperto, wala yan. Yan ho ay hindi tama. Yan ho ay another case of bending the law. Abante Pilipinas. Alas 5:18. Apektado na ang kakayahan ng Senado na gampanan ang tungkulin sa bayan. Itong dahilan ayon kay Senador Chis Escudero kaya nagpasya siya na lumitaw sa sesyon ng Senado. Paglilinaw ng Senador, hindi ito usaping pampolitika at ang kanyang pagpapakita ngayong araw ay hindi nangangahulugan na may iniwan siyang pangkat o paksyon. How can you define it? Sige nga, paki-justify. Hindi rin anya ito usapin ng loyalty o betrayal, kundi tungkol ito sa tungkulin. Ayon kay Escudero, hindi pwedeng manatili ng ganito ang Senado na hindi magawa ang mga tungkulin bilang institusyon. Hindi rin anya katanggap-tanggap ang kasalukuyang hindi pagkakasundo-sundo. Hiniling din na ni Escudero ang pangunawa at panalangin ng publiko para malagpasan ng mataas na kapulungan ang mga hinaharap nitong hamon. Abante Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung paano nangyaring hindi ito pagtalikod. Na wala siyang tinalikuran, wala siyang iniwanan. Di ba ga? The fact na ikaw ay lumipat sa isang grupo, galing sa isang grupo, iniwanan mo yung isa. Di ba? Parang simple logic, common sense, hindi ba? Anong masasabi ninyo doon? Sabi naman ni Roxanne Costo, ayaw makakulong ni Chase dahil baka sumakabilang buhay ang maganda at batang-bata pa niyang asawa. Ay, sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay pala yun. Sabi naman ni Brother JQ, good morning po, Brother Ronnie. Ang gulo na po talaga sa Senado. Ang tanong, bakit po ba takot na takot sila sa pagbubukas ng flood control investigation? Doon sila takot na takot. Yung impeachment, pantakip lang sa billions of flood control scandal. Abante Pilipinas. Sabi ho yun ni Brother JQ. Sabi naman ni John Lloyd, meron pang isa na maghuhudas, yung mahilig mag-quote ng Bible verse. Abante Pilipinas. Sino yung mahilig mag-quote ng Bible verse? Sino ba yun? Sorry hindi ko napansin. Ewan ko, maghuhudas ba si Alan Peter Cayetano kasi siya rin naman yung akin naririnig na gumagamit ng mga Bible verses. Tingnan natin, Dick Villanueva, kaya pursue ko na po yung application ko for French citizenship kasi plano ko na sana mag-stay sa Pilipinas pero nagbago na po ang isip ko. Relax ka lang, huwag ka munang ganyan, marami pang magbabago. Kasi una tigil sa lahat, kahit na yung magtanong ka, you try to ask an expert, law expert dyan sa France, Sir Dick, para tawag dito, neutral, hindi Pilipino. Ipakita mo yung 1987 Constitution at saka 1935 Constitution. Parehong Article 6, magkaiba na ng section. Doon sa Article 6 ng 1935, Section 10, Paragraph 1 and 2. 1987 Constitution, Article 6, Section 16, Paragraph 1 and 2. Yun yung iyong ipakita at ipabasa.
Roxanne Costo, ang main purpose ng Bulagaan Group is to protect the flood control mastermind's family. Yun lang. Ang hirap niya ipagtanggol. Ano po? Sino? Hindi ko alam, pero tinitingnan ko dito, yung konstitusyon. Di ba? Hindi yung tao. Yung konstitusyon. Ano ba sinasabi sa konstitusyon? El Nido, Palawan. Ano na mga kababayan? Hahayaan na lang natin to lahat na kababuyan ng administrasyon na ito at mga aso nila sa Senado. Palalagpasin na lang natin to lahat at ibabaw na lang sa limot. Ganito na lang tayo at tatanggapin na lamang ba natin? Abante Pilipinas. Yan, sabi niya ang mas magandang manood ng Itbulaga kaysa sa Senado ngayon dahil sa pinaggagawa nila. Bakit naman? Huwag naman. Tingnan nyo rin ang talaga nangyayari sapagkat karapatan nating malaman at tungkulin din nating pakinggan kung ano ang mga nangyayari doon sa mataas na kapulungan. However, ayun nga, nasa inyo pa rin naman ang huling pagpapasya sapagkat ang pinag-uusapan naman natin din ay ano ba yung sinasabi dito sa konstitusyon. Kasi lahat ng yan dapat ay naaayon sa pinagbabasehan natin na Biblia ng batas at yan nga yung konstitusyon. Di ba ga? Saan tayo patutungo sa mga pagkakataon po na ito? Di ba ga? Saan patungo ngayon niyang Senado? Sinupalpal naman ni Senadora Amy Marcos ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na bumalik na sa trabaho ang mga senador matapos ang kaguluhan sa Senado. Ayon kay Senator Amy, anuman umano ang sabihin o gawin ng Pangulo ay hindi ito sinasang-ayunan ng publiko batay sa pinakahuling SWS survey na nagpapakitang negatibo ang kanyang satisfaction rating. Iginit din ng senadora na tuloy-tuloy ang trabaho sa Senado sa pamamagitan ng mga committee hearing at nagpapatuloy na proseso ng impeachment. Dagdag pa niya, nakatakda na rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee upang talakay ng umano'y flood control skandal ngayong araw. Abante Pilipinas. Kaya lang ang problema nga, ay papaano kung gawin yung ginawa nung araw nung matandang Marcos na isinara ang lehislatura, sinara ang Kongreso at isinara din ang Senado. Anong gagawin kaya? Ano kaya ang mangyayari? And what are we going to do bilang mga malayang mamamayan ng bansang Pilipinas? Anong gagawin natin? Sabi nga ni El Nido, Palawan, gano'n na lang ba? Ganon na lang ba? Hayaan na lang ba natin? Ako, pareho tayo ng tanong Lalo ngayon na sinasabi nung mayorya, ngayon, siguro tawagin ko na lang na Bendalo at saka Prolo. Prolo ay itong sila Cayetano. Bendalo ay di itong sina Tito Soto, ginigit ho ng Bendalo kasi nagpasimula daw ho ng bangayan sa Senado ayun hong ang tawag dito ay yung baliktad na tinatawag na kung hindi dahil sa Bendalo ay hindi naman magkakaroon ng kaguluhan sa Senado. Hindi ba ga? Sabi nga naman ito, yung magkapatid na Tulfo, binanggit din dyan, na madalas magpahayag ng mga maanghang na kritisismo sa halip na magpalabas ng totoong issue. Pero may kasamang Bendalo. Di ba? Yung pagpapakulong dito ka ng Chis Escudero. Yan ang sinasabi ni Magtayban. Anong tawag dito doon sa tanong kanina? Na to what expense ang paglabas nitong si Chis Escudero? Absuelto ba sa kaso o magkano? Abante Sabi nga yung magkanong issue tapos na. Pero tutuluyan ang kaso itong si Chis Escudero. Makukulong. Di ba? So ngayon, paglabag sa election offense yun yung itutuloy na kaso. Hindi ko alam kung anong ikakaso ng ombudsman. Pero, siyempre, nakitaan ng kahit ng kapirasong butas, palalakihin nila yan. Para nang sa ganun, mabawasan yung mayorya. Di ba? Itong si Chis, itsura pa lang, takot itong makulong. Kaya kung merong sinasabihan ng duwag, itong sino ba nagsalita na? Si Raffy Tulfo ba? Kung may sinasabihan ng duwag si Raffy Tulfo, hindi si Cayetano yun. Ang dapat niyang sabihan pala doon ay itong si Chis Escudero. Sapagkat siyang unang-una na tumiklop ang bayag. Hindi ba ga? Imagine. Ay, nako talaga. Anong ibig mo sabihin? Ano pala yan? Hindi yan personal na dahilan? Ano pala yan? Ano pala yan? Ayaw niya kasing makulong.
Ay mabuti pa kahit papano, sabi doon sa isang nabasa ko, ay mabuti pa pala itong si Jingo Estrada kahit na papano. Ha? Mas pinili ang makulong kaysa mag-traidor sa mga kasamahan. Abante Pilipinas. Kaya sabi ko nga, may anak na ba itong si Chase Escudero? Meron na daw. Hindi, wala akong personal na anumang naisabihin. Pero Chase, yan ba ang ipamamana mo sa iyong mga anak, ang iyong karuwagan? Oh, di ba ga? What more this group could offer para sa iyo? Ano? Ang tanging may iaalok lang namang nila sa iyo ay yung hindi ka makasuhan o bigyan ka ng pera. At pag tinanggap mo yung pera, lalo ka namang mababaon. Ang mas maraming maiaalok sa iyo na bagay sa palagay ko, yung iniwan mong grupo. Di ba? O ngayon, minority. Sabihin yung minority ngayon, itong grupo ni Cayetano. Paano mangyayari yun? Eh samantalang siya pa rin ang Senate President. Hindi nga ninyo mapatanggal. Bakit? Sapagkat wala kayong bilang. Di ba sabi niya, makabuo lang kayo ng 13 o 13. Hindi niyo na kailangan mag-eleksyon. Inyo na. Di ba ga? Abante Pilipinas. Kaya lang, napaka-risky ng hamon na yan. Napaka-risky ng hamon na yan. Ito kayang si Senator Joel Villanueva. Hindi kaya ito umatras kapag kasinampahan na ng kaso. Di ba? Sila yung mga nandyan eh. Pag nangyari yun, lilipat ba kayo o makukulong kayo? Abante Pilipinas. Posibleng magkaroon na naman ng kaguluhan sa Senado. Itong sinabi ng veteranong kolumnista na si Montulfo. Kasunod ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na hindi dapat kumurap ang publiko dahil may malaking magaganap sa Senado. Kalakip ng post ni Montulfo ang isang abiso tungkol sa isang malaking protesta na humihikayat na magsama-sama para suportahan ang independent majority sa Senado. Nakasaad din sa abiso na mahalaga ang presensya ng publiko dahil ito na ang huling laban para sa katotohanan. Abante Pilipinas. Manong Mon, I respect you as one of the, sabi nga, ay veteran anchor and columnist, di ba ka? Na media personality. But if I were you, siguro naman pansin mo, ginagamit lang ng mga veteranong senador itong dalawa. Si Senator Rafi at saka si Senator Erwin. Sila lang ang pinangangaw ng dalawa noon itong grupo nila. Ba't yung mga kasama niya tahimik? Pero silang dalawa, silang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Bakit? Lalo tuloy na halata na sila ang merong personal na interes na mabawi itong mayorya dahil doon sa mga issue. Partikular doon sa flood control scandal na kinasasangkutan ng anak ni Senator Rafi. At saka yung binanggit ng Brave 18 na mga maletang ibinigay kay Erwin Tulfo. Yung pagpupumilit nila at patuloy nilang pag-iingay hinggil sa bagay na yan, lalong nagpapalakas sa hinala ng ating mga kababayan. Natotoo nga ito. Hindi ba nga? Kasi kung wala kang dapat itagot, wala kang kasalanan, sorry lang, talo tayo eh. Di sila naman ang majority, tayo naman ang makinig. Di ba? Yun lang yun eh. Pero sa ginawa ninyo sa simula't-simula ng maupo itong si Cayetano, isang maliwanag na tila pag-amin na kayo ay merong personal na interes sa mga nangyayari na ito. Abante Pilipinas. Tinablaan ng Sandigang Bayan ang apela ni dating House Speaker Martin Romualdez. Naalisin na ang precautionary hindi preventive, precautionary hold departure order o PHDO laban sa kanya. Sa 12 pahay ng resolusyon na inilabas noong June 1, sinabi ng korte na walang sapat na merito ang motion upang ipawalang visa and travel restriction. Iginit ni Romualdez na nilabag ang kanyang karapatang bumiyahe dahil wala pa ng preliminary investigation at probable cause sa mga reklamong isinampahan laban sa kanya. Pinaliwanag din ng korte na ang probable cause ay hindi pa ebidensya ng pagkakasala kundi sapat lamang na batayan para ituloy ang kaso. Tinanggihan din ng korte ang aligasyon na wala siyang intensyong tumakas dahil nabigo man siyang magpakita ng sapat na ebidensya kabilang ang medical records upang suportahan ang kanyang dahilan ng pagbiyahe. Abante Pilipinas. May balak talaga, no, ha? Yung mga ganyang pagpupumilit, talagang may balak yan. Pag nakalis yan, wala nang balikan. Kaya wag ninyong paalisin sapagkat yan na lang pinakamalaking witness na meron tayo. Siya na lang ang pinakamalaking witness na meron tayo. Bakit ay ganin nyo? Nagbanta, di ba ka? I will not go down alone. Abante Pilipinas. Sabi pa niya, ang mga bagay na ito ay hindi lamang gawa ng lehislatura, kundi ng ehekutibo. Abante Pilipinas. Diba? Hindi yung eksakto, pero ganun ang pagkakasabi. Hindi yung eksakto. Sinasabi niya, teka muna, bago ako, may andyan pa executive department?
Oh, andyan yung presidente. Adi, sige, patunayan ninyo sa isa't isa. Kaya lang ang ginagawa kasi nito magpinsan na ito, pinalalaki ng pinalalaki, pag medyo naiipit na, lalabas na naman ang pangalan ni Romualdez. Pagkatapos, pagpipiestahan na naman ito ng media. Abante Pilipinas. At pag nagpiesta na, makakalimutan na naman ang bahagya yung issue, lalo na yung gulo dyan sa Senado. O yan, hanggang mamukat-mukat mo, ala na pala si Cayetano, nakuha na nilang